Sa kaliwang bahagi, ito ang Vivo V27 5G at sa kanang bahagi naman, ito ang panibagong Vivo V29 5G. At sa videong ito ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang smartphone na to pagdating sa kanilang design, specification, and price. Ngunit bago natin ipagpatuloy i-review ang phone na to at kung bago ka pa lamang sa channel ko ay inaanyayahan ko po kayong i-like, subscribe at i-hit ang notification bell button natin dyan sa baba para lagi kayong updated sa mga bagong smartphone na i-review natin. Okay, pagdating sa design ng dalawang smartphone na to, itong si Vivo V27 5G ay naka-glossy type na design dito sa likurang bahagi. At sa material naman na ginamit nila dito sa kanyang frame, ito ay made in glass. At ito ay may tatlong lente ng camera dito sa likod na may kasamang aura light na magagamit natin bilang LED flash. At pwede din natin itong gamitin bilang ring light. Yun nga lang, hindi na-adjust ang kulay ng ilaw nito. Samantala dito naman kay Vivo V29 5G, ito ay naka-matte design dito sa likurang bahagi. At sa material naman na ginamit nila dito sa kanyang frame, ito ay made in plastic. At ito ay may tatlong lente ng camera dito sa likod na may kasamang LED flash. At sa katabi naman itong dalawang malalaking lente ng camera, ito ang kanyang Aura Light 2.0 na na-adjust ng warm light into cool light. Idagdag ko lang din sa katingian dalawang smartphone na to, ito ay parehong may photochromic effect or color changing design. Kapag naitatapat natin ito sa sinag ng araw ay nag-iiba ang kulay nito. Now, malipat naman tayo dito sa kanilang screen kung saan ito ay parehong naka-curve design at naka-punch hole design ang camera nito sa harap. At mapapansin talaga natin pagdating sa bezel ng dalawang smartphone na to na wala naman silang pinagkaiba dahil halos pareho lang naman sila na may manipis na bezel at may 90.8% na screen to body ratio. Malipat naman tayo dito sa ibang bahagi kung saan dito parehong nakalagay ang kanilang speaker, Type-C charging port, microphone, and SIM card slot na pwede lang natin lagyan ng dalawang 5G nano SIM card. At sa nakikita natin dito, pareho na itong walang slot para sa micro SD card. So, ang ibig sabihin, hindi expandable ang dalawang smartphone na to. Yun nga lang, may advantage na naman pagdating sa memory itong si Vivo V29 5G dahil may 256GB and 512GB na variants ito. Samantala, dito naman kay Vivo V27 5G ay may isang variants lamang na 256GB. Now, malipat naman tayo dito sa kanang bahagi kung saan dito nakalagay ang kanilang volume rocker at power button. Samantala dito naman sa itaas na bahagi ay dito nakalagay ang kanilang noise cancelling microphone. Idagdag ko lang din dito na itong si Vivo V27 5G at Vivo V29 5G ay parehong naka-under display fingerprint scanner na. Pagdating naman sa display ng dalawang smartphone na to, ito ay parehong naka 6.78 inches AMOLED display na may 1 billion colors. Ngunit pagdating sa kanilang resolution, itong si Vivo V27 5G ay may Full High Definition Plus 1080 by 2400 pixel lamang. Samantala dito naman kay Vivo V29 5G, ito ay may resolution na 1260 by 2800 pixel. At sa nakikita naman natin dito na halos wala naman silang pinagkaiba pagdating sa kanilang display. Parehong maganda at parehong matingkad naman ang kulay ng display nito. At idagdag ko lang din dito na itong dalawang smartphone na to ay parehong may mataas na nits of brightness. At kahit nasa labas man tayo ng bahay at tirik na tirik man ang araw, ay visible na visible pa din ang display nito. Isingit ko lang din dito na itong si Vivo V27 5G at Vivo V29 5G ay parehong naka 120Hz refresh rate at dahil dyan ay parehong may experience pa din natin ang smoother performance nito in terms of browsing sa social media. Mapunta naman tayo sa camera ng dalawang smartphone na to. Ito ay parehong may single lens na camera sa harap at parehong naka 50 megapixel selfie camera. At naka triple lens naman na camera dito sa likod na may resolution na 50 megapixel para sa main camera, 8 megapixel naman para sa ultra wide angle at pagdating naman dito sa kanilang pangatlong lente ng camera ay dito lang naman sila nagkaiba. Dahil itong si Vivo V27 5G ay may 2 megapixel macro lens. Samantala si Vivo V29 5G naman ay may 2 megapixel depth camera. Anyway, idagdag ko lang din pala dito na ang gamit na camera lens ni Vivo V27 5G ay ang Sony IMX. Samantala kay Vivo V29 5G naman ay ang Samsung GN5. Now sa mga nagtatanong naman sa video resolution ng dalawang smartphone na to, ay halos magkakapareho lang naman sila na kaya mag-shoot ng 1080 at 60 frames per second and 4K at 30 frames per second dito sa likod na camera. Samantala dito naman sa harap na camera ay kaya pa din itong mag-shoot ng 1080 at 60 frames per second
and 4K at 30 frames per second. At pareho din itong may OIS, EIS, and video stabilization. Kung sa performance naman ng dalawang smartphone na to ang pag-uusapan, ito ay parehong naka-octa-core processor at may latest operating system na Android 13, FunTouch 13. Ngunit pagdating naman dito sa kanilang chipset ay dito na naman sila nagkaiba. Dahil itong si Vivo V27 5G ay may chipset na 4nm, MediaTek Dimensity 7200. Samantalang itong si Vivo V29 5G naman ay may chipset na 6nm Qualcomm Snapdragon 778G. At ipapakita ko lang sa inyo ang na-research ko sa social media para mas malinaw kung sino talaga ang mas lamang in terms of performance sa chipset. Anyway, malipat naman tayo sa battery ng dalawang smartphone na to. Ito ay parehong may 4,600 mAh battery capacity at may charging rate na 66 watts fast charge para kay Vivo V27 5G. Samantala kay Vivo V29 5G naman ay may 80 watts fast charge. And that's it. That's all for today mga ka-Android Feel, and see you on my next review.